So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, di ba, alam nyo naman na nagkaroon ng debate. Oo, debate. Oo, kung saan itong si Attorney Vic, alam nyo naman na nasunog. And even itong si Bato de la Rosa, talagang so satisfying. Pero, merong nakakuha sa akin ng atensyon, which is yung tanong na, pabor ba na madagdagan yung sahod ng mga kongresista at senador? Lahat nag-no. Maliban lang sa dalawang to. Sino yung dalawang to? Ito. Pakita natin ha. Kilala niyo yan. Sa team yan ni former President Duterte. Si Bundok at itong si Bato de la Rosa. So, taasan yung monthly ng mga senador na umaabot ng 278,000 monthly. Diba? Ang laki ng monthly, tapos wala man lang ginawa. Tameme, tahimik lang. Sana oil. Alright. So ngayon, Team Duterte, sabi dito, dagdag sahod para sa mga kongresista senador. Sa tanong ng bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025, sang-ayon sina Senator Bato de la Rosa at dating PAGCOR Board Member Attorney Jimmy Bondok, nadagdagan pa ang sweldo para sa mga kongresista at senador. Alam nyo, napaka-unfair, no? Kasi kung iisipin, yung minimum salary ng mamamayang Pilipino, talaga nga namang for survival lang. 'Di ba? Imagine nyo, magtatrabaho tayo, transpo, food, bills, water, electricity, house, rent, ganyan. Yung susunod na sweldo, sabi na lang natin, kunyari, yung minimum wage. Magkano ba yung minimum wage ngayon? Search nga muna natin, mga minamahal. Minimum wage Manila. Okay, 645. So, 645 times 30. 645 times 30. 19,350. So, kung yung 19,350 na yan, mag-isa ka. Yeah? Babayad sa upa ng bahay, transportation mo, foods, water, electricity. Magkano na lang yung magiging savings mo dyan? Sabihin na lang natin may sobra kang 5,000. So, yung 5,000 na yan, ipapadala mo pa sa pamilya mo. Tapos, magbabayad ka pa ng tax ng buwis. Diba? Nagigets ninyo. Ang unfair. Diba? Sa mga workers, sa mga katulad nating Filipino workers. Diba? Na nagtatrabaho tayo ng maayos, hindi tayo nangungurap. Diba? Nagtatrabaho tayo just for survival. Tapos, itong mga kongresista, tapos senador na to, just like Bato de la Rosa, gusto nilang tumaas yung kanilang sweldo. In the first place, ano ba yung ginagawa nila bilang senador ng bansang Pilipinas? Diba? Meron ba silang, tingnan nyo si Bato de la Rosa. Do you think, mga minamahal, na yung pagiging senator ni Bato de la Rosa is talagang nakakatulong sa bansang Pilipinas? Malaki yung kanyang naging ambag? Wala, para sa akin probably. Nagpapahearing, pero yung hearing, pabor lagi sa kanila. Pag mayroong mga sinasagawang bill, laging uma-against kapag alam nila na pinupursyon ng presidente. Diba? Nagigets ninyo. So, parang ang unfair sa mamamayang Pilipino na gusto nyong itaas yung sweldo ninyo. So, hindi kayo para sa taong bayan. Yung sagot ni Bato de la Rosa is for personal interest. Napakamakasarili. Diba? Tapos, gusto niyang dagdagan, saan naman kukuha ng pampasweldo? Sa aming mga taxpayer. Hindi ba't nakakaiyak yun? Mga minamahal na sa atin magdadagdag sila ng sweldo? Gaano kadami yung kongresista? 300 plus. Gaano kadami yung senador? 24 plus. And every hearing, binabayaran niya ng 200,000. Di ba nagigets ninyo? Mga minamahal, grabe na nga yung pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan. Harap-harapan nyo pa kaming kinukupal. Di ba? Hindi ka na nga nagtatrabaho ng maayos, tapos nagde-demand ka pa ng salary mo. You are not for the people. Hindi ka para sa mamamayang Pilipino. Para ka lang sa sarili mo. Well, ano pa ba yung aasahan natin? Yung ginagawa nga ni Bato de la Rosa,
pagbabayad ng utang na loob kay former President Duterte. Bakit? Kasi hindi naman makikilala si Bato kung hindi dahil kay Digong at saka sa war on drugs. Pagbabayad to ng utang na loob, yung ginagawa na pagtakbo ni Senator Bato de la Rosa, kaya wala siyang maayos na platform eh. Tapos tingnan ninyo, gusto niya pang taasan yung kanyang sweldo. Tapos wala man lang siyang maibigay na maayos na platform, lagi na lang peace and order. Yun lang ba yung kaya mong i-serve, ihain sa isang lamesa? 'Di ba? Yan lang ba yung kaya mong i-serve sa mamamayang Pilipino, peace and order? Wala ka ng program for education, wala kang program for health, ibang ahensya, wala kang programa ibang ahensya, wala kang programa. 'Di ba? Nagigets ninyo ako, mga minamahal. So, sabi ko nga sa inyo, ito yung mga taong hindi deserve na makakuha ng spot, as in yung makakuha literal ng pwesto diyan sa 2025 midterm election. Kasi nakikita ninyo, harap-harapang ginugulangan, kinukupal na tayo. So, gising, mga kababayan. Katulad ni Senator Go, sabi niya pa nga, wala namang makakapag-solve ng traffic kundi si ano lang eh, si Superman. Tama ba yun? O ano yung sabi ni Willie Rebillame eh? Eh, saka ko na pag-aaralan yan kapag nanalo ko yung mga plataforma na yan. Tama ba yan? Diba? Nagigets niyo ako, mga minamahal, nasaan ang justice dito? Nasaan ang hustisya dito? Para sa ating mga Pilipino na deserve naman ng magandang Pilipinas. Alright? So, yan po yung mga tatak Duterte, no? So, ngayon pa lang, iwas-iwasan na natin to. O sabagay, maliit din naman siya sa survey, hindi naman siya mananalo, pero there is a possibility, chances of winning rate, mga minamahal, kay Bato de la Rosa, kapag ginamit niya yung term ng mga Duterte. May posibilidad pa din naman kahit paano, pero wag naman sana. Now, mga minamahal, yung punto natin dito, gusto niyo ba na yung isang senador, walang ginawa, pero gusto nang mataas ang sweldo? Kung ilagay nyo na lang sa sarili ninyo, hindi ka nagtatrabaho, tapos gusto mo may sweldo ka. 'Di ba? Ang unfair sa mga taong nagtatrabaho ng totoo. So, alright? Mga minamahal, yun po. Pengi lang ako ng comments. Mahalaga yung comments ninyo. Tandaan ninyo yan. Tapos, ilike itong video na to. Tapos, syempre, don't forget to click the share button na din. Tapos, hit the notification bell, mga minamahal. Dahil sobrang mahalaga yan para na-update kayo at na-notify kayo sa mga susunod at gagawin nating mga video. So, alright, mga minamahal, it's me, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.